Kakatapos nga lang pala ng duty ko sa mga oras na to mga mare at sinilip ko nga muna itong mga alaga ni Ethan. Dumiretso na nga din agad ako sa may kusina mga mare at para nga makapagsimula na nga din ako sa pagliligpit. Pagka talaga marami akong task sa trabaho mga mare, ako talagang ginagabi na nga din ako sa pagliligpit nga dito sa may kusina bago nga din ako magluto ng aming panghapunan. May mga araw din talaga mga mare na talagang marami nga din akong task tapos naaabutan nga ako madalas ng asawa ko na talagang nagluluto pa nga lang din ako ng hapunan namin. Pero ang kagandahan nga dito sa trabaho ko mga mare dahil nga hindi naman talaga araw-araw na maraming task talaga kaya yun din talaga yung reason kung bakit ko ba na isasabay yung pagbablog at syempre yung mga nanay duties ko. At buti na lang din talaga mga mare na pagka nga marami nga din akong task sa trabaho ko na ako talaga sobrang behave nga din ni Ethan at hindi nga din niya ako ginugulo. Anyways mga mare, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali after ko nga pala mailigpit yung mga kalat nga dito sa may dining table ay nagsimula na nga din ako sa pagwawalis mula nga pala dito sa may kusina tapos doon ko na nga lang pala ilalabas sa may harap ng bahay dahil nga hindi pa nga ako nakakapagwalis sa may sala. Medyo masikip nga din pala mga mare, papunta nga pala doon sa may bathroom namin kaya naman inusog ko nga pala itong sofa tsaka naman itong water rack mga mare para nga kahit papano ay lumuwag nga papunta nga doon sa aming bathroom. Inusog ko nga din pala itong dining table namin mga mare para nga mawalisan ko nga din yung ilalim nito dahil nga madalas talaga hindi ko na nga talaga yan nawawalisan. Pagkatapos ko nga pala magwalis doon sa may kusina mga mare ay next naman ako na mag-aayos nga dito sa aming sala tapos inayos ko nga muna isa-isa ito nga pala mga true pillow namin tapos ito nga pala mga 2PN namin ay nilipat ko nga muna dito sa may sofa. Tinaas ko nga muna itong sofa bed namin mga mare para nga mawalisan ko nga din ng husto ito nga palang sahig namin. Winalisan ko nga muna itong ilalim nga ng sofa mga mare dahil nga may mga kalat nga dito tapos dito naman sa may bandang ilalim ng hagdanan. Bali dito nga pala sa may ilalim ng hagdanan mga mare dito ko nga pala pinwesto ito nga palang whole body na mirror namin tsaka naman itong mga parcel ko dito para nga dito na nga lang nakatambak at iisa na nga lang din yung pwesto nila. Dahil dati nga mga mare ang pinagtatambakan ko nga ng mga parcel ko ay dito nga pala sa may sofa namin at para nga magamit nga itong sofa namin mga mare kaya naman naglagay na nga din ako ng pwesto para talaga sa mga parcel ko. At kung mapapansin nyo nga din pala mga mare na punong-puno na nga pala itong 4-layer na metal rack namin dahil nga dumating na nga pala yung mga in-order ko nga ng mga school supplies. Konti lang din naman yung mga in-order ko nga ng mga school supplies mga mare dahil nga i-offer ko lang din naman yan sa mga estudyante nga na nagpapaprint sa akin. Dahil madalas nga mga mare pagka nga merong mga estudyante nga na nagpapaprint sa akin ay naghahanap nga din sila or nagtatanong nga din sila sa akin kung meron nga din ba akong tinda ng mga school supplies. Kaya bumili na nga din ako ng kaunting school supplies mga mare at para nga kahit papano pagka nga merong naghahanap ay meron nga din ako mabibigay or mabibenta sa kanila. At kung mapapansin nyo din pala mga mare na ito nga pala mga diniklatter ko nga ng mga sapatos namin na kung andito pa rin talaga sila sa may likod nga ng pintuan at hindi ko pa nga rin sila nadadala doon sa may second floor. Gabi na nga din pala niyan mga mare pero hindi pa nga din ako nakakapagsaing dahil nga inuna ko talaga yung pagliligpit nga tsaka paglilinis nga dito sa loob ng bahay. Pagkatapos ko nga magwalis mga mare ay pinagpagan ko naman itong aking working area dahil nga medyo maalikabok na nga din pala at hindi ko nga napapansin, puro lang ako trabaho. Dumiretso na nga din agad ako dito nga sa may kusina mga mare at para nga makapagsaing na nga din ako dito dahil nga maya-maya nga lang din ay darating na nga din ang aking asawa. May tira nga pala kaming kanin dito mga mare kaya naman tinanggal ko nga muna tapos hindi ko na nga din pala hinugasan ito nga palang rice cooker namin dahil nga malinis pa naman to kaya naman naglagay na nga agad ako dito ng bigas. Bali pagka nga gabi mga mare ay 2 takal pala yung sinasaing ko dahil nga sakto lang din naman yung sa aming 3 tapos minsan nga may natitira pa yan. 2 beses ko nga pala hinuhugasan tong bigas namin mga mare tapos dito na nga din pala ako kumukuha ng tinutubig namin sa may sinaing dahil nga meron na nga din kaming water filter. 3 days na nga pala mga mare magmula nga pala nung dumating ito nga palang Lucky Bamboo namin kaya naman pinalitan ko na nga din ito ng tubig. 5 pieces nga pala itong Lucky Bamboo na in-order ko mga mare. 3 pieces doon nga sa may sala tapos 2 pieces naman dito nga pala sa may kitchen namin. Hindi ko nga alam mga mare kung everyday nga ba pinapalitan to ng tubig pero ang ginawa ko nga ay every 3 days. Pagkatapos ko nga pala mapalitan ng tubig yung mga Lucky Bamboo namin mga mare ay diretso na nga din agad ako dito nga pala sa may sala namin para nga matanggal ko na nga din pala itong mga damit nga na nakahanger. Habang tinatanggal ko nga pala itong mga damit namin na nakahanger mga mare ay nag-uusap nga pala kami ni Ethan dahil nga meron nga palang butterfly na kulay brown nga na pumasok sa loob ng bahay. Gusto kasi niyang kuhanin yung butterfly mga mare dahil nga aalagaan nga daw niya pero sabi ko nga sa kanya na hindi po pwede. Siya yun lang muna. See you on my next vlogs.